Okay, good morning mga paps. Bibigay lang ako ng tips, no? Lalo sa mga newbie na kung ang motor nyo ay bago pa at kakuha nyo lang sa kasa o wala pa isang taon. Ito, magbibigay ako ng mga tips. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga dapat yung gawin para maiwasan yung mga problema na napapanood nyo sa social media, no? Ah, Lalo na yung pagdating sa preventive maintenance. Okay? Apot naman sa issue naman sa gas, i-ano ko rin sa inyo para magkaroon din kayo ng idea. Okay? Lalo na yung mga nagbabalak kuha ng ganitong klaseng motor na carburetor type, no? Isa dyan sa mga issue, no? Malakas talaga sa gas, no? Ang hindi porke carburetor ay wala ng solution para mapatipid sa gas. Okay? Ang technique lang talaga dyan ay maghanap kayo ng trusted mechanic na gagawa sa motor nyo. Kayang patinuin, kayang patipirin, no? Hindi lahat ng pupuntahan nyo sa mga motor shop ay ng mekaniko ay masusolusyonan yung problema nyo. Okay? Katulad sa ganitong klaseng motor na China bike, no? Mga Rusi, Motorstar, ilan lang yan sa mga nagbebenta ng mga China bike. Okay? Lalo na sa carburetor, no? Lumapit kayo sa mga GY6 mechanic. Sigurado ako, guaranteed dyan na masusolusyonan yung mga problema nyo. Okay? Kasi yung actually mga ganitong klaseng motor, hindi naman to mahirap i-maintain. Napakadali nga i-maintain ito eh. At higit sa lahat, napakamura ng pyesa nito mga paps. Okay? Ang isa lang sa mga big factor talaga nito, yung malakas sa gas. No? At hindi kayang solusyonan ng lahat ng mekaniko. No? Kasi alam niyo mga paps, ang mga mekaniko, may mga tinatawag din dyan na mga specialization, no? May mga mekaniko na special magagaling sa mga underbone, may mga mekaniko magagaling sa mga scooter type, no? May mga mekaniko magagaling sa big bike, no? May mga mekaniko magaling sa wirings, no? Parang doktor yan mga paps. May mga specialization. Okay? Kaya mas maganda kung ang motor nyo ay China bike, no? Or GY6 engine or Lipan engine, mapit kayo sa talagang mekaniko niyan. Talagang guaranteed na masusolusyonan ang problema nyo. Lalo na sa lakas sa gas, paano mapapatipid. Itong motor ko mga paps, tatanungin nyo kung bakit, anong ginawa ko para mapatipid. Marami akong ginawa dito. Okay? Hindi lang pagtutono, no? Kasi mga paps, iba kasi sinasabi, tinatanong ilang turns daw para mapatipid daw sa gasto. Mga paps, mabibigyan ko kayo ng turns, but hindi ko ginagaranteed na kapag ginawa nyo sa mga motor nyo, titipid siya. Kasi ang pagtutono talaga mga paps, ginagawa talaga actual. Mano-mano talaga ginagawa to. No? Swerte mo kung makukuha mo sa ganun, sa ilang ikot, ilang turns. Pero kasi ako, lagi ko sinasabi to, hindi ako nagbabase sa turns o ikot sa pagtutono. No? Nagbabase ako sa response ng makina, no? Sa pandinig ko, siyempre, talas ang pandinig, kailangan mo yan, kasi pakikiramdaman mo, kasi mano-mano, hindi yan tulad ng mga FI na gumagamit ng mga diagnostic tools o mga para maitama yung air fuel mixture or fuel air mixture. Okay? So, tayo, carburetor type, mano-mano talaga ito mga paps. Okay? Kaya yung mga napapanood yun, nagmagawa ng mga tutorial ng pagtutono, ano lang yun, idea lang yun. Hindi yan guaranteed na pag nagawa nyo
ay tono na agad yung tono. Okay? Ah, isa pa dyan, yung ako, sa part ko, itong motor ko, scooter, hindi na ako nag spark plug reading kasi napaka-hassle. No? Hindi tulad ng mga undertone, napakadali. Napakadali alisin yung wala ka nakakalasin masyadong clearings. Ito, nakakatamad ka kasi, no? Kaya ako, hindi, bihira ako nagkakalas ng spark plug. So, kung walang problema, kung gusto nyong spark plug reading, mas maganda nga yun kasi makikita nyo doon yung tamang timpla ng ng tono ng air fuel mixture or fuel and mixture ng carburetor, no? Hindi nyo malalaman yung tamang tono or wala ba, o saan kayo mag-a-adjust. Wala problema dyan. Optional nyo lang naman yun. Kasi ako hindi na ako nagagano kasi ano ko na pag gamay ko na sa tagal ko na nagtuturo ng carburetor. Okay? At isa pa, kaya rin ako nag-video mga paps at napakadami ko nakikita, no? Sa mga newbie ito, isa pa sa mga preventive maintenance na wag yung kakalimutan, no? Kahit walang problema, kung bago pa, mas maganda yan. Mas maganda pa yung kalasin at di mahirap. Kasi, lalo na yun, yung sa magneto. Isa yan sa pinakamahirap kalasin. Magneto. Mahirap kalasin yan kapag yan kinalawang. Pag hindi nyo nakalas yan at hindi nyo napalinisan yan, no? Magsisisi kayo sa huli. No? Yung preventive maintenance sa magneto or stator, ginagawa talaga yan. Ako yung motor na to, 4 na beses ko na itong kinakalas yung magneto na to, pati yung stator. Kasi alam ko na someday kapag hindi ko ginawa yon, ako rin ang pahihirapan nito. Mahirap magkalas. Kahit sabihin natin proper tools pag gamitin mo, pag talagang sobrang kapit na yung kalawag niyan. Yung pinalawag na yung pinaka-axle niya, yung basta yung ng magneto. Yari ka. Andyan na yung handa mo na yung budget mo. In case, kasi pag pahirapan na yan, expect mo na yan, may masisirang parts. Handa mo na yung budget mo. No? Kaya ako sa inyo mga paps, lalo yung mga newbie, tandaan nyo, hindi lang pag-change lang dapat natin tutukan sa preventive maintenance ng motor natin, hindi lang pag-change oil, hindi lang papalitan yung gear oil. Lahat ng parts ng ating motor ay mayroong preventive maintenance. Isa sa mga preventive maintenance na ginagawa natin yung paglilinis ng mga bawat parts, no? Like stator, magneto, yan, dapat yan, makalas yan hanggat habang bago pa. No? Palalagyan nyo ng grasa yon, konting grasa lang. High temperature na ilagay nyo para in case na matagal nyo uling kalasin, hindi pa rin kayo pahirap. Kasi high temperature, ang napakatagal ng bisa niyan. Talagang hindi siya tulad ng mga ordinary na grasa. Kapag ang ordinaryong grasa ay nilagay mo sa mga bearing or mga axle, pag nainitan na, nadudusaw na yun. Yung high temperature, kaya niyang tumagal sa init na hindi siya basa-basa nalulusaw. Yan ang kaganda na high temperature. Kaya kung kayo ay maglilinis o maglalagay ng mga grasa sa mga bearing at sa mga axle, mas maganda, high temperature na gamitin nyo. Okay? Lalo na sa part ng magneto. Tsaka yung sa panggilid, yung pulley, isa rin yan, na nagiging kakaroon ng stock up. Kailangan maalagaan niya mga paps. Lalo na kung malimit kayo ng kakarwas, malimit kayo nadadaan sa baha, o, basta ganon. Tapos isa pa, yung axle sa rear, sa likod. No? Mamaya papakita ko sa inyo yung mga part na yan. Pero hindi ako magkakalas ngayon kasi medyo may lakad pa tayo. Okay? Siguro pag may pagkakataon,
nagkakataon na magkalas ako niyan, bibidyoan natin para mapamilyar kayo. Actually, may mga video na rin naman ako. Panoorin nyo na lang mga paps, magkakaroon kayo ng idea. No? Kahit pa paano magkaroon kayo ng idea sa preventive maintenance. Para maiwasan yung mga ganong problema. Okay? Yung stock up ng magneto. No? Palinis nyo na yan. Kung hindi nyo kayang linisin, palinis nyo sa mekaniko. Okay? Pero bantayan nyo. Kasi, sorry sa mga sa mekaniko, hindi naman sa nila lahat. No? May mga mekaniko kasi na bara-bara gumawa. Mas better, bantayan nyo habang kinakalas. Kasi talagang mahirap. No? May mga mekaniko kasi bara-bara gumawa. Tapos, nung kinalas, nasira pa. So, yun lang. Ingat lang tayo sa mga nilalapitan natin ng mekaniko at gawin natin yung mga preventive maintenance na dapat natin gawin. No, paglilinis sa magneto. Then sa panggilid. No? Para maiwasan yan, yung mga stock up na yan. Tapos yung sa rear axle sa likod. Kita nyo may nut. Yung mga video na ako niyan, itong video na to ay nagpapaalala lang din. No? Para please hindi mangyari sa mga motor nyo. Okay? Ito yung mga tatandaan nyo sa mga kumukuha ng mga China bike. Wala yan sa brand. Wala yan sa mahal ng motor. Sa pag-aalaga yan mga paps. Ang mahalaga dyan, alam mo yung preventive maintenance ng bawat pyesa ng motor mo. Para maiwasan yung mas malalang problema. Lalo na sa magneto na yan. Na marami akong napapanood na talagang pinapalo na no? Talagang masakit tignan, lalo na kung motor natin yung pinugila. No? Kaya mga paps, lalo sa mga newbie, alagaan yung mga motor nyo. Hindi lang pag-change oil or pagpapalit ng gear oil. Lahat ng parts ng motor natin may preventive maintenance. Okay? Alagaan yung mga motor nyo, huwag nyo maliitin pag malaki na yung motor nyo. Dahil pinaghirapan nyo yan. Okay? So yun lang, mahaba ng mga video mga paps. At sana kahit pa paano ay napulit kayong kaalaman sa mga pinagsasabi ko. No? So yun lang, tips lang mga paps. At ingat kayo lagi, right side lagi. At huwag kayong swapang sa daan. Matuto tayong magbigay. Okay? Ride safe. Bye-bye. So ayun mga paps, papakita ko lang sa inyo yung mga parts na mga sa motor natin na dapat nating tutukan. Okay? Dito sa video na to, tinuturo ng kamay ko. Ito madalas to nag-stack up to. Kalalo na kung matagal nyo nang hindi napapakalas yan. Kung bago pa motor nyo, pakalas nyo na, palagyan nyo na ng grasa na high temperature. No? Palinis nyo na para maiwasan yung stack up. Okay? Kasi pag kinalawang nangyari yan, mapakahirap kalasin yan. Kaya alagaan nyo sa preventive maintenance. Okay? Yung pinaka-nut na yan. Pati yung sa mags. Kasi pag hindi lang sa nut, no, minsan pag kinalawang na yung axle, damay na rin yung mags nyan. May stack up yan. Tapos dito sa area na to, nandito yung magneto sa loob nyan. No? May video ako niya mapaps para makita yung itsura ng magneto. Pwede nyo panoorin para magkaroon ka idea. No? So, nililinisan din yung mapaps. Huwag nyo nang hintayin pang magkaroon pa ng problema bago nyo ipakalas. No? Isa sa mga preventive maintenance na ginagawa natin dito sa magneto, dito sa pinakaloob, dito yung magneto, nasa loob yung magneto. Pinapalinisan nyo, pinapalagyan ng grasa. High temperature ang ilalagay nyo para mas tumagal. Okay? Para maiwasan yung stock up. Okay, sa area na yan, madalas ang nagkakaroon ng problema. Magneto nag-stock up. Hirap kalasin kapag kinalawang. Okay? Tapos, ano pa ba? Dito sa area na to. So, ito, pakita ko rin sa inyo. Ito, brake caliper. Itong area na ito. Ito, pag ito kinalawang, yung pinaka ternilyo niya, yung alley wrench, dapat yan pinapalinis nyo rin itong caliper. Palinis nyo rin yan. Tapos to, palalagyan nyo rin ng grasa yan. Dalawa na yan. Pag kinalawang na rin yan, pakahirap kalasin yan. Okay?
Tsaka yung sa ano, sa panggilid pala, no? Sa panggilid. Yan. Hindi ko na maipapakita yung loob nito ha. Basta sa panggilid yung pulley, no? Lagi yung ugaliin na magano, gumamit ng high temperature. Kasi yung high temperature maganda yan. Matagal ang bisa niyan. At tumatagal siya sa init. Hindi, huwag kayong gagamit ng mga ordinary na grasa kasi kapag iminit yun, nalulusaw na, nawawala na yung bisa nun. So what if kung matagal kayong magpalinis ng panggilid or ng stator or ng magneto o ng rear or ng brake caliper, talagang mag-stack up yung motor nyo pag kinalawang. Okay, so yun lang mga paps, at sana nakatulong tong video na to lalo sa mga newbie.